Tayo'y lumapit sa Panginoon sa panalangin. Muli aming Ama sa Langit, kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na siyang pinagkakaloob mo sa amin at isang katunayan niya na yung araw ng linggo na pinagtipon mo ang iyong iglesia upang sumamba at pumuri sa iyong pangalan at upang pakainin mo ang bawat isa sa amin sa pamagitan ng iyong banal na salita. Alam namin, Panginoon, na ito po ang siyang lakas at pagkain ng aming kaluluwa, ang pagkauhaw na dapat na mapawi, Panginoon, sa amin. Kaya nga hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na samahan mo kami, tulungan mo kami na magkaroon ng bukas na isip at puso na maintindihan ang mga salitang siyang ipinagkakaloob mo po sa amin. Nawa tulungan mo din kami na mapagkumbaba, O Diyos, na makita namin, Panginoon, ang aming mga kasalanan at ang aming mga karumihan at kami ay lumakad sa iyong harapan ng merong kabanalan at banal na pagkatakot sa iyo. At nawa nga, Panginoon, sa aming mga kaibigan din na wala pa sa aming Panginoong Kristo Jesus, ang iyong salita na kanilang maririnig ay maging ebanghelyo, Panginoon, na siyang nagliligtas sa kanila, O Diyos. Tulungan mo at lakipan mo sila ng banal na spirito upang makilala kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At nawa nga, Panginoon, ang iyong pangalan lamang ang siyang maitanyag sa lahat sapagkat ito ay karapat-dapat para sa iyo. Muli ay pinagkakaloob namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus na siyang aming Panginoon at tagapagligtas. Siya nawa. Hindi ko na alam kung ano yung unang taon na ako ay nangaral dito pero hindi pa ata dito sa lugar na ito, sa iba pang lugar. Yung sumunod na pagkakataon, alam ko na na-extend itong building na ito. Pag ganun, ano? Ngayon ay nag-extend naman pag ganun. So baka sa susunod, baka mas malaki extension na yung magagawa dito sa building na ito. Muli ay dala ko ang pagbati ng aming iglesia, ang Cubao Reformed Baptist Church, at nagpapasalamat kaming muli sa oportunidad na pinagkaloob ninyo upang makapagministeryo sa inyong kalagitnaan. Talagang kami ay nagpapasalamat sa inyong fellowship sa amin bilang iglesia. At nawa nga ay lalong lumakas at lumaki yung ating fellowship sa isa't isa. Now, alam natin, balita ko ay apektado daw kayo dito nung korupsyon, nung flood control na project. At ito ay naging skandalo, no? Sa Senado at sa Kongreso. Bilang mga mamamayan, bilang mga citizens, of course, it is incumbent that we should benefit from the money that we pay because we are the ones who pay the taxes to our government. And the scandal of this flood control project is that we are the ones who paid, but others benefited from it. We are the ones who should be beneficiaries of this money which we paid to the government. Now, in the Christian faith, the Bible reveals to us that we are the ones who are in debt of God. Tayo yung mga may pagkakautang sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan because of our sin. The glory of the gospel is that it is the Lord Jesus Christ who paid, but we are the ones who have benefited from that payment. Tayo yung mga benepisyaryo nung ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus. Now, sa umaga na ito ay gusto kong buksan mula sa mga sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Ephesians chapter 1. I shall be reading Ephesians chapter 1, verse 3 to 11, but we shall concentrate our message in Ephesians chapter 1, verse 3. Ito po sinasabi, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him.
in love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace with which He has blessed us in the Beloved, in which in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace, which He lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will, according to His purpose, which He set forth in Christ as a plan for the fullness of time to untie all things in Him, things in heaven and things on earth. Now, itong epistle to the Ephesians, many theologians say that this is the greatest of all Paul's epistles. Maaaring maraming siguro magsabi sa inyo, it is the epistle to the Romans. Pero maraming mga theologians look at the epistle to the Ephesians as the greatest of Paul's epistles because it tells us of the majesty and the mystery of the church and the Christian. Dito makikita natin na pinahayag ni Apostol Pablo, kumbaga ni-rundown niya, in-enumerate niya, yung lahat ng mga pagpapala na tinatanggap ng mga mananampalataya dahil sa kaligtasan. At bakit kailangan gawin ng Apostol Pablo ang bagay na ito? Alam natin na siya ngayon ay nakakulong doon sa Roma. This is one of the so-called epistle or so-called prison letters ng Apostol Pablo. At alam natin yung closeness ng Apostol Pablo dito sa Ephesian Church. Doon sa Acts chapter 20, nung bago siya hulihin, siya ay nagpaalam sa mga elders ng Ephesian Church. We saw how that was a moving encounter doon sa panahon na yun. So masasabi talaga natin na napakalapit ng kalooban ni Pablo dito sa Ephesian Church and vice versa. So anong mararamdaman nila nung mabalitaan nila na si Apostol Pablo ay nakakulong? Ito ay isang sulat marahil na tumutulong sa kanila upang intindihin yung mga bagay na nangyayari sa Apostol Pablo at pinalalakas sila na huwag silang manghina sa kabila nang siya ay nakakulong. Mababasa natin ito halimbawa sa Ephesians chapter 3, verse 10. So through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. This was according to the eternal purpose that He has realized in Christ Jesus, in whom we have boldness and access with confidence through our faith in Him. So I ask you not to lose heart over what I am suffering for you, which is your glory. So ito ay pagpapalakas dito sa iglesia na ito. Alam nila na si Apostol Pablo ay nakakulong, pero sinasabi ni Apostol Pablo na bagamat siya ay nakakulong, ito ay pagpapatunay lamang ng lahat ng kaluwalhatian na ibinubuhos ng Diyos at sa mananampalataya, yung purpose, yung tinawag na Apostle Paul na eternal purpose na pinahayag sa Panginoong Kristo Jesus na ngayon ay ipinapakita sa atin, ito ay ginaganap ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya itong kanyang pagkakakulong ay hindi dapat magresulta para sa isang mananampalataya na manghina, kundi kailangan nilang i-meditate sa kanilang isip kung gaano kalaki, kalawak, kabigat ang lahat ng mga pagpapalang Kristiyano na ating tinatanggap. So sinasabi dito ni Apostol Pablo na anuman ang sitwasyon natin sa buhay, mahirap man o masakit, kung talagang naintindihan natin kung anong ibig sabihin ng kaligtasan at kung paano ito ipinagkaloob sa atin ng Diyos, hindi tayo dapat manghinaan ng loob, kundi dapat tayong mapalakas. So in times of depression and in trials, we should always remember what God has given to us through the gospel of His Son, our Lord
Jesus Christ. At dito, nung pinasimulan ni Pablo na i-run down itong mga pagpapala na ito, in fact, itong ating binasa sa original Greek ay isang sentence lang. Isipin nyo, hindi siguro kayo magsusulat ng ganong kahaba na sentence. Pero pinapakita dito yung excitement ni Apostle Paul para ipakita lahat sa atin ang lahat ng mga pagpapala na ibinigay sa atin at pinagkaloob ng Diyos. Pero dito, nung ito ay pinasimulan ni Pablo, notice kung paano siya nagsimula. Sinabi niya dito, "Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ." So, paano nagsimula si Apostle Paul nung kanyang ira-rundown itong mga pagpapalang ito? He started with worship, pagsamba sa Diyos. He gives praise to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Kaya dito, pag tinignan natin itong mga pagpapalang ito, dapat makita natin at matagpuan natin yung ating mga sarili sa pagsamba. So the message that I want to bring to us this morning is this, that receiving every spiritual blessings from God motivates the worship of God. Ang espiritual na pagpapala na tinatanggap natin mula sa Diyos ay nag-uudyok ng pagsamba sa Diyos. Tanungin ko kayo, anong dahilan kung bakit kayo pumarito at sumamba? Hindi ko alam kung meron kayong attendance sheet at chinecheck yung attendance ng bawat isa na pumupunta dito sa church. Sinasabi nyo kailangan ko nang sumamba dahil Sunday ngayon. O siguro para sa mga bata, sinabi ng mami ko, sinabi ng daddy ko. Pero dito si Apostol Pablo ang nag-udyok sa kanya upang sumamba, makita yung lahat ng pagpapala, lahat ng ginawa ng Diyos sa kanya. Kailangan nating makita ang ating mga sarili na tayo ay sumasamba dahil naiintindihan natin kung papaano tayo niligtas ng Diyos. Dito sinasabi din ng Apostol Pablo, tingnan ninyong mabuti, papaano ba kayo pinagpapala ng Diyos? Pagpapalain kayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pagkilos. We are sinners before God, and as sinners, we deserve judgment, wrath, justice. But in order for God to bless us, God must move. Kailangan siyang kumilos. Hindi niya pwede na iwanan niya tayo doon sa estado na tayo ay mga rebelde na lumalaban sa Diyos. It is God who has saved us. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo in chapter 2, verse 1. We are dead in trespasses and sins. Tayo ay mga makasalanang patay. Wala tayong magagawa. In verse 12 of chapter 2, we are separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel. So dito inaalala ni Apostol Pablo, ano bang ginawa ng Diyos upang ikaw ay iligtas? Yung ginagawa ni Apostol Pablo katulad nung sinabi nung Psalm 111 verse 1 and 2, "Great are the works of God. It is remembered and studied by those who fear Him." Kapag pinag-aralan natin yung pagkilos ng Diyos, diyan natin maintindihan kung paano tayo pinagpapala ng Diyos. Kaya nga, dapat sa pulpitong ito, paulit-ulit na sa ating ipinaparinig, itinuturo kung paano kumikilos ang Diyos. At yun ang ginagawa ni Apostol Pablo sa mga bersikulo na ito. 3 bagay ang gusto nating makita dito sa verses na ito. Una, the appointment of the Father. Pangalawa, the accomplishment of the Son. Pangatlo, the application of the Holy Spirit. Kung pinag-aaralan natin yung Trinity, dito natin makikita yung tinatawag yung economy of the Trinity, paano kumikilos ang Diyos sa kanyang Trinidad upang ikaw at ako ay iligtas. Dito, mababasa natin, sinabi ni Apostol Pablo, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ." Now, kung babasahin natin yung chapter 1, verse 2, mapapansin nyo doon nung binigay niya yung greeting sa mga Ephesians, sabi niya,
Grace to you and peace to you from God, our Father and the Lord Jesus Christ. Pagdating sa verse 3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Nakita niyo yung pagkakaiba doon? Yung our, binigay niya sa Father doon sa verse 2. Pero doon sa verse 3, ibinigay niya yung emphasis ng our sa ating Panginoong Kristo Jesus. Sa verse 2, in-emphasize ni Apostol Pablo kung ano yung pinakamataas na blessing natin bilang mga mananampalataya. And what is that? Adoption. Ikaw ay inampong anak ng Diyos. You are already sons of God. Sa verse 3, sinasabi ni Apostol Pablo at pinapakita niya dito that God appointed His Son from eternity as mediators for which we will receive all the blessing. Jesus Christ is this Son. Pinapakita yung sonship ng ating Panginoong Kristo Jesus. At here, pinapakita ni Apostol Pablo that Jesus is the only begotten Son. And we became sons by adoption. The reason why you and I are sons of God today, if you are a Christian, is because of the Son of God, our Lord and Savior, Jesus Christ. God has appointed Him as the Son so that you and I will become sons. Hindi yan si Kibuloy. Yun ang ating Panginoong Kristo Jesus. He is the one who is appointed by God. From eternity, God appointed His Son as our Lord to mediate for us so that we will become sons of God. Pag tinignan natin yung pagiging anak ng ating Panginoong Kristo Jesus, Christ's sonship is distinct from our sonship. Mababasa natin yan, halimbawa sa John chapter 20, verse 17. Dahil sila'y mga ligtas na, dahil sila'y mga alagad ng ating Panginoong Kristo Jesus, tinawag sila ng Panginoon na my brothers. Aking mga kapatid, my brothers. Pero pag pinag-usapan ang kanilang pagiging anak, sinabi ng Panginoong Kristo Jesus na I will go to my Father and your Father, to my God and your God. Hindi sinasabi ng Panginoong Kristo Jesus na I will go to our Father. Hindi ganon yung binanggit ng Panginoon. Kasi pinapakita ng Panginoong Kristo Jesus na may pagkakaiba ang kanyang pagiging anak sa ating pagiging mga anak. We became sons only through Him, sa pamamagitan niya, who the appointed Lord and Son of God. That's why in Romans chapter 8, verse 29, kung bubuksan niyo po doon, Romans 8 and 29, sabi dito, for this whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Ibig sabihin ng firstborn doon, primacy. Siya yung pinakamataas. Hindi ibig sabihin na nauna siya. But He is the primary, He is the primacy. Siya yung pinakamataas. The Son of God. At dito, mapapansin ninyo, ano yung pinapakita sa atin ni Apostol Pablo? If we are born in the Lord Jesus Christ, we are to conform in His image. Kaya nga yung hamon sa atin dito, since God has purposed us to be His sons, we are to be like the Son of God. Since God appointed His Son, the Lord Jesus Christ, as our Lord and Savior, we are to become like our Lord and Savior, Jesus Christ. Mapapansin ninyo itong sa mga verses na to, yung Romans chapter 8, na pinapakita dito yung lordship ni Christ, yung pagiging Panginoon niya. Yun din yung emphasis doon sa verse 3 nung chapter 1, yung kanyang pagiging Lord, our Lord
and Savior Jesus Christ. Jesus was declared to be our Lord in His resurrection. At dahil dun sa Kanyang resurrection, we are made sons. Tayo ay mga inampong mga anak. At nung minimeditate to ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 29, that we become sons of God. Ano yung challenge? Ang challenge doon is that we have to be conformed to the image of His Son. Conformation. Christ's lordship and resurrection made us sons. That is the blessing of adoption. Ginawa tayo mga anak. Now, the challenge of sonship is conformation. So while we are blessed by adoption, it means to us that we are to conform in the image of His Son. It tells us that there is both blessing and responsibility. We are blessed by adoption. We are responsible to conform in the image of His Son. It means that we have to shape our lives, ourselves, in the Lord Jesus Christ. Dapat nakikita sa atin ang imahe ng Panginoong Kristo Jesus. And what does that mean? It means that we need to submit ourselves to God. Tayo ay magpasakop sa Diyos as Christ submitted Himself. Hindi siya nagkasala anuman ang sitwasyon na kanyang naranasan. Di ba't nakita natin faced with the prospect of the cross? The Lord Jesus Christ in that garden praying to God 3 times, natanggalin sa Kanya itong saro na ito na ibinibigay ng Diyos upang Kanyang inumin. Pero nung sabi ng Panginoong Kristo Jesus, not my will, but yours be done. Hindi yung ayon sa aking kalooban, kundi sa kalooban mo. Sa ganun ding pag-iisip, alam natin na si Apostol Pablo ay nakakulong. Hindi niya kalooban na siya ay nakakulong. In fact, ang kagustuhan nga ni Apostol Pablo ay lumabas sa kulungan, ipangaral ang ebanghelyo, magtayo ng iglesia. Yun ang pag-iisip ng Apostol Pablo. Pero dahil ito ang kalooban ng Diyos, anong kanyang mararamdaman? Iiyak na lang ba siya? Mawawalan ba siya ng loob? Hindi ba sinabi niya sa mga taga-Epeso, pinaalam ko nga ito sa inyo para hindi kayo mawalan ng puso, that you do not lose heart of what I am suffering to you. Kung ano man ang nararanasan ni Apostol Pablo, ang kanyang pagpapalakas ay yung alam niya na siya ay anak ng Diyos, that He is the Son of God because of the sonship of our Lord and Savior, Jesus Christ. So whatever our situation as God's children, it is not unknown to God. But God uses that to conform us to the image of Christ. Ginagamit yun ng Panginoon para tayo ay maging katulad ng ating Panginoon at tagapagligtas. Alam ninyo, may mga ibang mga ibon na para turuan yung kanilang mga inakay na makalipad, ang kanilang ginagawa ay ibinabato yung kanilang anak doon mula sa pugad. Siguro, hindi ko alam kung nakakita na kayo ng ganun, ano? Yung iba siguro sa TV lang nakakita na ganun ang ginagawa. Pag ating inisip, siguro iniisip, napakalupit namang magulang, no? Iniuhulog yung kanyang anak para matutong lumipad. Pero yun ang tanging paraan upang yung ibon makalipad. Kailangan niyang maramdaman yung gravity, kailangan niyang maramdaman yung height, kailangan niyang maramdaman yung hangin para matutuhan niya kung papaano ifa-flap yung kanyang mga pakpak upang siya ay makalipad. It is not a cruel work, but it is a part of the process. Pag pinag-isipan natin ang gawain ng Diyos sa ating mga buhay, minsan baga iniisip natin, is God cruel that He allows us to suffer? Masama ba ang Diyos na
Pinapayagan niya na ako ay maghirap? Hindi ganon ang kaisipan ng Panginoon. Hindi ganon yung kanyang purpose. Pero ibinibigay niya yan upang moldehin niya tayo na sa panahon ng kahirapan, ng pighati, ng kasakitan, ay maging katulad tayo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kung siya ay ating Panginoon, masasabi mo ba na katulad ka ng iyong Panginoon? If He is the Son of God, can we also say that as sons of God, we are like the Lord Jesus Christ? That is the appointment of God. Yun ang purpose ng Panginoon para sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Kalawang bagay, the accomplishment of the Son. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing. Pinagpala tayo kanino? Kay Kristo, in Christ. Ibig sabihin, lahat ng mga pagpapala na ating tinatanggap, binibigay ng Diyos sa pamagitan ng pagiging kasapi natin, kasama natin, kaisa natin kay Kristo Jesus. Magpapala ang Diyos. Alam naman natin yung kaisipan ng marami ngayon na para bagang deserve ko na pagpalain ako ng Panginoon. At kung hindi ako pagpapalain, magtataka ako, masama ba ang Diyos? Dito alam natin, para tayo pagpalain ng Diyos, hindi ibig sabihin noon na dapat niyang talikuran yung kanyang hustisya, yung kanyang puot, o yung kanyang galit. Basahin natin halimbawa sa Ephesians chapter 2, verse 4, sabi dito, "But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses and sin, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved." Pinakita na Apostol Pablo, mayaman ang Diyos sa kanyang awa. Anong ibig sabihin ng awa ng Diyos? Ibig sabihin, God spared us from His justice, His wrath, and He has poured it on His Son. Yun ang ibig sabihin ng mercy. Mercy is God not giving to us what we deserve. You and I deserve death, deserve wrath, deserve punishment because we are sinners. We are rebels before God. And yet God withholds His wrath and justice from us. But He did not withhold it to His Son. Ibinuhos niya yung galit, yung puot, yung hustisya kay Kristo Jesus. At para saan? Sabi dito, He made us alive together with Christ. Christ has to die on a specific point in time and history, and He be raised from the dead. In Christ means that being believers, ikaw at ako, na tayo ay mga mananampalataya, we are united with Christ in His death, resurrection, and glory. Yan yung ibig sabihin ng pagiging in Christ, union with Christ, being in Christ. Kaya mapapansin ninyo na dito sa paglalahad ng Apostol Pablo sa Ephesians, pag binasa niyo yan sa inyong sariling mga meditation, bilangin ninyo ilang beses ginamit ni Apostol Pablo yung phrase na in Christ. At pagkatapos niyang gamitin yun, ang susunod ano yung pagpapala na tinanggap natin dahil kay Kristo Jesus? Dahil ginanap ng Panginoong Kristo Jesus ang lahat ng mga bagay na pinagkaloob niya sa Diyos, ikaw at ako ay tumatanggap ng mga pagpapala. Minsan, mababasa ninyo, instead na gamitin ni Apostol Pablo in Jesus Christ, gagamitin niya in Christ Jesus. Dahil may partikular na katotohanan na gusto niyang ipahayag sa inyo na bilang siya
yung inappoint ng Panginoon na mamatay doon sa krus at mabuhay mula sa mga patay. Ikaw at ako ay kalakip ni Kristo sa lahat ng mga bagay na kanyang naranasan. Ang punto doon that the Christian is a recipient of what God has appointed in eternity and what Christ has accomplished in history. It is a fact that this Jesus became a man, lived a holy life, walang kasalanan. He was crucified on the cross. On the third day, He rose again from the dead. And from that life, and from that death, and then from that resurrection, we are one with Him. We are in union with Him. We are with Him. Kaya nga't ikaw at ako ay tumatanggap ng mga pagpapala na ito. Dahil ikaw at ako ay nakay Kristo. Basahin natin Ephesians chapter 2 verse 6 to 10. Paano ba dinescribe ito ni Apostol Pablo? And raised up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming of the ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness towards us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Nakita niyo ba yung mga pagpapala na ating tinanggap dahil sa natapos na gawa ng ating Panginoong Kristo Jesus? Kaya para ating binabanggit ni Pablo, in Christ. At isa pang bagay na mapapansin ninyo dito sa mga salita ng Apostol Pablo, these blessings that we receive from Christ is always in terms of new creation. Bagong nilikha. Makikita niyo yung mga salitang ginamit ng Apostol Pablo. Coming ages. Created in Christ Jesus. At sa pamagitan nun, ano yung ibinibigay sa atin? Paano dinescribe ni Apostol Pablo? Immeasurable riches. Ibig sabihin, even the mind could not fathom the riches of His grace. Hindi natin masusukat, hindi natin even may imagine kung gaano kalaki itong mga pagpapalang ito na pinagkakaloob ng Diyos dahil tayo ay kabahagi, kasama ng ating Panginoong Kristo Jesus. And what is the challenge? Since we are united with Christ, with all that He has accomplished, let us finish what He has appointed for us. Di ba sabi nga natin, itong mga pagpapala na binigay ng Diyos kay Kristo, these are all in terms of new creation, bagong nilikha. Nag-aantay tayo for the age to come. Pero alam natin that even in this age, God has moved, God has worked so that you and I may receive those blessings. Kung binabalikan natin yung tinatawag natin sa eschatology na this age and the age to come, binigay na ng Panginoon o in advance ng Panginoon yung age to come dahil sa ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya tinatanggap na natin yung mga pagpapala na yan. Pero ano yung challenge ng age to come habang nandito tayo sa this age? Sabi dito ni Apostol Pablo sa verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus. Para saan? For good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ibig sabihin pala, from eternity past, ito na yung isip ng Diyos na ikaw ay kasama sa bagong nilikha para sa mabuting gawa,
para iyon ang iyong lakaran habang nandito ka sa sanlibutan na ito. At dahil tinapos na ng Panginoon yung kanyang sariling gawa, meron tayong natitirang gawa. Yung tinawag dito na good works. You are created in Christ Jesus for good works which God has prepared beforehand. Ibig sabihin, the Lord Jesus Christ has already accomplished His work. It is already complete. Tapos na yung gawa ng Panginoong Kristo Jesus. It is already finished. Now, if I would make a picture of it, halimbawa sa isang gera, isang malaking gera, there is what you call a decisive battle. At kung may manalo dun sa isang decisive battle na yon, alam natin na tapos na yung gera na yon. Hindi, kahit anong mangyari, tapos na yon. Hindi na yon lalaki pang muli. Pero pagkatapos nung decisive battle, may mga tinatawag na mga small skirmishes. Meron pang mga lugar na kung saan may mga pakikipaglaban pa rin. Pero yung small skirmishes na yon, hindi yon magbabago nung resulta nung natapos na decisive battle na iyon. Our decisive battle was in the cross. Nung tinapos ito ng ating Panginoong Kristo Jesus, when He shouted, "It is finished," tapos na, ganap na. One of the meaning of that term is a military term, meaning tapos na yung pakikipaglaban. Tapos na yung ginawa ng Panginoong Kristo Jesus. We are already at victory in this war. And yet we are still having these small skirmishes na nangyayari dito sa sanlibutan na ito. At tayo ay kabilang dyan na itinakda ng Diyos upang ikaw at ako ay maging kabilang sa mga pakikipaglaban na ito. And how does God describe this work? It is a good work. Ibig sabihin, ang iyong mga gawa ay ginagamit ng Diyos upang ikaw ay maging kabahagi ng mga pakikipaglaban na ito, upang iglesia ng ating Panginoong Kristo Jesus ay sumulong, upang ang kanyang kaharian ay lumawak. That is the good work that God has reserved for us beforehand in eternity past. At naintindihan mo ba kung ano ang gawa na pinagkakaloob sa iyo ng Diyos bilang ikaw ay kabahagi ng iglesia, bilang ikaw ay isang mananampalataya? It is good works that is used by God to build His kingdom. And we are a part of this kingdom building work. Nung memorial ni Charlie Kirk, sinabi ni Erica Kirk, the work of Charlie Kirk is finished, but our work is not complete. Hindi pa lubos, hindi pa tapos. Bagamat tapos na yung gawain ng Panginoong Kristo Jesus, alam natin na siya ay babalik at tatapusin niya ang lahat ng mga bagay. Ganun din tayo, habang tayo ay nandito sa sanlibutan na ito, ginagamit tayo ng Diyos upang makita natin na lumago ang kanyang iglesia, ipangaral ang ebanghelyo, at lumaganap ang kanyang kaharian. Dahil tapos na yung ginawa ng Panginoong Kristo Jesus, matapat mo bang ginagawa ang iyong mga gawain kung ikaw ay isang mananampalataya at ikaw ay kabilang sa kanyang iglesia? Alam niyo, yung sa London, yung Metropolitan Tabernacle, nung panahon ni Charles Spurgeon, ito ay kinonstruct, natapos ito noong 1861. Pero alam ninyo, pagkatapos lamang ng mga ilang taon, yung kanilang building, kailangan na kaagad i-renovate. Yung isang dahilan doon, kasi wala silang kuryente katulad sa atin, so oil lamps yung ginagamit nila, so maraming mukhang sunog doon sa, dahil sa fumes. Pero ang isa pang dahilan doon, araw-araw ginagamit yung kanilang building, yung Metropolitan Tabernacle. Dahil sa zeal ng kanyang membership, parating ginagamit itong kanilang church building para sa iba't ibang gawain ng iglesia at iba't ibang mga gawain
ni Charles Spurgeon upang ipalaganap ang ebanghelyo. Sa membership interview ni Charles Spurgeon, isang bagay na kanyang tinatanong sa kanyang applicant for membership, pag sila ay sasapi sa iglesia, what can you do for Christ? Ano ang magagawa mo para kay Kristo? Ibig sabihin, hindi ka isang magiging miyembro ng iglesia na palamuti ka. Uupo ka lang dyan, wala kang gagawin, iintahin mo lang na merong sabihin sa'yo. Ang sinasabi dito ni Charles Spurgeon, kung ikaw ay kabahagi ng iglesia na ito, ilan yung kanyang membership? From 3,000, umaabot mga 6,000. Bawat isa ay may gawain sa kanyang iglesia, sa iglesia ng Diyos. Kaya tayo ay dapat din na magtanong, since we receive the blessings of Christ's accomplishment, we have to ask ourselves, what is that good work that God prepared for me to complete? Yun yung dapat nating itanong sa ating mga sarili. Minsan, siguro bilang mga mananampalataya, dahil napakadakila ng mga doktrina na ating pinag-aaralan, we become so callous of the gospel. Mahilig tayong makipagdebate on the nuances of doctrines. Sabi nga ni Martin Lloyd-Jones, if you want to exercise your mind, if you want to be an intellectual, read the book of Ephesians. Yun yung parating challenge ni Dr. Lloyd-Jones. And here in the book of Ephesians, the Apostle Paul tells us that doctrine is not given to us for debate. Para pag-awayan natin bilang mga miyembro, ano bang nuances ng doctrine? No, doctrine is given to us so that we would learn how to live in good works. Maging mabuti tayong miyembro ng iglesia. Alam natin kung papaano tayo kikilos. Lumago tayo ng katulad ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kung ikaw ay na kay Kristo, ginagawa mo ba yung mabuting gawa na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? Yun yung dapat na tanungin mo sa iyong sarili kung ikaw ay isang mananampalataya. Panghuling bagay, the application of the Holy Spirit. Sabi dito, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Paano dinescribe ni Apostol Pablo itong mga pagpapalang ito? Sabi niya, with every spiritual blessing. Pag nakita natin yung salitang spiritual sa New Testament, it simply means the Holy Spirit. Yung banal na Espiritu, the third person of the Trinity. Our union with Jesus Christ is spiritual. Kasi ito ay ipinagkakaloob sa atin ng banal na Espiritu. It is according to the influence and work of the Holy Spirit. The blessings from heaven, it comes from the Father Himself. It is given through the Son by the Holy Spirit. It is applied to you and me as believers. So here, kapag tinitignan natin yung ating mga pagpapala dahil sa ating kaligtasan, we see the unity of the Trinity, the Father's appointment, the Son's accomplishment, the Spirit's application. Nakikita natin papaano gumagawa ang Diyos para sa ating kaligtasan. Paul gives the mystery of God and the greatness of His person and the glory of His divine power, the greatness of His wisdom. Kaya siya napabulalas. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, because God Himself is marvelous. He is worthy of praise and glory. At yung pagpapalang yun, dumating sa akin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Siya ang nagbahagi ng mga pagpapalang yun sa akin. The Holy Spirit
applies to all that are united with Christ. Every blessing from God the Father in Christ. While it is called spiritual blessing, mapapansin niyo to, the Holy Spirit does not call attention to Himself. It is always in Christ. Sa Panginoong Kristo Jesus, kay Kristo. The Holy Spirit does not accomplish a new work. Hindi siya gumagawa ng isang bagong gawa, kundi inilalapat niya sa atin ang lahat ng mga natapos na gawa ng ating Panginoong Kristo Jesus. Yun ang gawain ng banal na Espiritu. Kung naintindihan natin na ganyan ang gawain ng banal na Espiritu, hinahamon tayo. Since we are blessed by the Holy Spirit, kung alam natin na pinagpala tayo ng banal na Espiritu, then we should be a spiritual people. Dapat tayo ay mga maging spiritual na mga tao ng Diyos. Which means that you and I, we must grow in our spirituality. Now, of course, to be spiritual means that the primacy description of Christ's Spirit is our great longing. Ano ba yung primary description ng Spirito ni Kristo? It is holy. Holy Spirit. So if we are a spiritual people, then we should be known as holy people. Banal na bayan. Lumalago ka ba sa kabanalan? Doon mo masasabi na ikaw ay spiritual na Kristiyano kung ikaw ay totoong lumalago sa kabanalan. Pangalawa, the evidence of spiritual growth is not primarily giftedness. Malam natin na maraming mga iglesia, sinasabi nila na kapag nandyan daw yung banal na espiritu, ano yung makikita nila? Yung mga gifts, prophecy, tongues. Doon nila inilalapat yung gawa ng banal na espiritu. Kaya pag nakita sila ng iglesia na marami nag-speaking in tongues, marami nagpo-prophesy, sasabihin nila, that is a spiritual church. But that is not the primary work of the Holy Spirit. It is not giftedness. The primary work of the Holy Spirit is for us to be Christ-like. That we should manifest the Lord Jesus Christ. Remember that the Holy Spirit does not call attention to Himself. The Holy Spirit always points us to the Lord Jesus Christ. Kaya nga in this small statement in verse 3, sino yung sentro? Bagamat ang subject ay ang Diyos, the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the object is who? Christ. Si Kristo Jesus. Siya yung tinataas. At bilang mga mananampalataya, kung tayo ay spiritual na bayan, nakikita ba sa atin na tinataas natin si Kristo Jesus higit sa lahat? Hindi natin itinatago si Kristo. Inilalantad natin sa lahat. Mula sa ating salita, sa ating pag-iisip, sa ating pangangaral, maging sa ating mga buhay. There is a small book ni John Piper, which is one of the books that I best read, yung Don't Waste Your Life. Sabi ni John Piper, we, the Christian, we exist to show to the world who He, the Lord Jesus Christ, truly is. And what is that? Magnificent. Kung ikaw ay isang mananampalataya, pinalalaki mo ba si Kristo sa pag-iisip, sa gunita ng mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo? Yun ang ginagawa ng banal na Espiritu.
Hindi siya tumatawag ng pansin sa kanyang sarili, kundi nilalapit niya kay Kristo. Kung ikaw at ako we are spiritual people, the work of the Holy Spirit will also be evident in us. Palalakihin natin si Kristo Jesus. We will no longer call attention to ourselves. We will not raise ourselves in the eyes of men, but we point to Christ. For people to know Christ, to glorify Him, to worship Him. We evidence Christ by showing Christ to the people of the world. Ano yung isang practical na bagay na makikita natin na talagang tayo ay mga spiritual na tao? Di ba merong sinabi si Pablo na fruit of the Spirit? In Galatians chapter 5, verse 22 and 24, I hope binabasa natin parati yan. Yung bunga ng banal na Espiritu. At tinitignan natin kung yung bang bunga na yan ay nagiging totoo sa aking buhay. Meron pang isang aklat na nabasa ko nung ako ay mas bata pa, yung Grow in Grace. Kung hindi ako nagkakamali, yun ay kay Sinclair Ferguson. Sinabi ni Sinclair Ferguson doon sa libro na yun, na nung iniisip ni Pablo yung fruit of the Spirit, habang yun ay kanyang isinusulat, paano niya malalaman na ito yung bunga ng banal na Espiritu? Sabi ni Ferguson, kasi tinignan ni Pablo kung sino si Kristo. Ibig sabihin, kada character na makikita natin dun sa fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness. The Apostle Paul meditated the Lord Jesus Christ. Kaya nga kung tayo ay lumalago dito sa bungang ito, nakikita natin na nagiging katulad tayo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Tanungin natin yung ating sarili, lumalago ba ako talaga? Ako ba ay nagiging mas spiritual na mananampalataya? Lumalago ba ako sa kabanalan? Mas nakikita ba ang Panginoong Kristo Jesus sa aking buhay? Anong mangyayari sa atin bilang mga mananampalataya? Gusto ba nating itaas yung ating mga pangalan? O gusto ba nating itaas yung pangalan ng Panginoong Kristo Jesus? Nung si George Whitefield ay malapit ng mamatay, alam natin, isa siya sa mga pinakasikat na mga mangaral doon sa kanyang panahon. He preaches on open air with 5,000 to 10,000 people. People will be scrambling para marinig siya na mangaral. So alam natin, nakilala siya, sikat siya. Pero anong kanyang sinabi? Let the name of Whitefield perish, but Christ be glorified. Let my name die everywhere. Even my friends forget me, if by means that cause the blessed Jesus be promoted. Challenge din sa atin yan. Huwag nating lokohin yung ating mga sarili na wala sa puso natin yung matanyag tayo, makilala tayo, magkaroon tayo ng pangalan, maalala tayo ng mga tao. That is always our temptation. But if we are Christians, where is Christ in our Christianity? Dapat nakikita ang Panginoong Kristo Jesus. Para sa aking mga kaibigan namin na nandito, maharahil nandito kayo, kasama kayo ng iglesia, sumasamba kayo, pero hindi pa kayo kabilang kay Kristo. You are still not in Christ. Maaring binabasa ninyo itong mga pagpapalang ito, pero habang binabasa nyo sila, kailangan nyong isipin na hindi ito para sa inyo. Kung magpapatuloy kayo sa inyong mga kasalanan, hindi ito para sa inyo. Ang nananatili sa iyo ay yung paghahatol ng Diyos. Ang nananatili sa iyo ay yung hustisya, puot at galit ng Diyos.
na inyong mararanasan at mabubuhos sa inyo sa pagdating ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ang Diyos ay hindi ninyo ama at hindi kayo mga anak. Kayo ay mga kalaban ng Diyos. Kayo ay gumagawa hindi para sa kanyang kapurihan, kundi sa paglaban sa kanyang pangalan. Wala kayong benepisyo sa Diyos, bagamat tinatanggap ninyo yung mga pagpapala na nakukuha ninyo sa araw-araw. Sa bandang huli, lahat yan ay mawawala. Haharap kayo sa Diyos, hahatulan kayo ng Diyos at lahat yan ay mawawala. Ikaw ay kanyang itataboy sa kanyang harapan. Yun ang konsekwensya ng iyong kasalanan. Inaantay mo ba na ibuhos yan sa iyo ng Diyos? Wag mong antayin. Sapagkat ibinuhos na ng Diyos ang kanyang puot at galit sa ating Panginoong Kristo Jesus. At ang sinasabi ng Ebanghelyo, kung ikaw ay magtitiwala sa Panginoong Kristo Jesus, wala nang kaparusahan para sa iyo dahil ito ay ibinuhos na ng Diyos. Pero kung ikaw ay mananatili, the full force of God's wrath and justice will be poured out to you. At wag mong isipin na para bang doon sa krus ni Kristo Jesus na 3 oras naman lang niyang tiniis yun baka sandali lang yun. We know that in the scriptures that it is forever. Walang hanggan. At yan ba yung gusto mong manahin? The glory of the cross is that forever was contracted in a span. And the Lord Jesus Christ has destroyed that forever in time so that you and I may live forever in the Lord Jesus Christ. So believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. At ang lahat ng mga pagpapalang ito ay ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Lay down all your sins. Trust in Him and what He has done. And this is the blessing. You will be saved. Maliligtas ka at tatanggapin mo ang lahat ng pagpapalang ito. At kasama ka namin dito na hindi ka lamang nakaupo, kundi tunay kang sasamba sa Diyos. At sana nga, katulad ng Apostol Pablo, habang ikaw ay nandito sumasamba, talagang mapapabulalas ka. Blessed be the God and the Father of our Lord and Savior, Jesus Christ. And lastly, pinapakita sa atin yung pagsamba, yung tunay na pagsamba. Worship that is pleasing to God is the proclamation of the excellence of His glory because of His work of redemption. Kaya parati mong isipin kung papaano nagligtas sa iyo ang Diyos. Sapagkat habang pinagyayaman mo yung katotohanan yan, totoong sasambahin mo ang Diyos. Walang pagkakataon na darating na manlulupaypay ka, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo. Count your blessings. Name them one by one. All the blessings that you receive because of God's appointment, the accomplishment of the Son, and the application of the Holy Spirit. Tayo po'y lumapit sa Panginoon sa panalangin. Muli, O Diyos, kami ay nagpapasalamat sa mga paalala na iyong ipinagkaloob sa amin. Alam namin, Panginoon, na dumarating sa aming mga buhay na kami ay nakakalimot sa lahat ng mga biyaya na siyang iyong ibinuhos sa amin. Kaya nga, kapag dumating ang mga pagkakataon ng kahirapan at pagsubok, madali kaming manlupaypay maging sa aming mga pagsamba sa iyo. Nagkakaroon kami ng pagkatakot sa aming mga puso at hindi kami, Panginoon, namumuhay ng matapat sa iyo. Kaya nga't, Panginoon, nagpapasalamat kami na binibigyan mo kami ng pagkakataon na muli ay ipaalala sa amin ang iyong kadakilaan sa pamagitan ng iyong ginawa.
ang Ama na siyang nagsugo, ang Anak na siyang nagtapos, at ang Banal na Espiritu na siyang naglalapat. Kaya nga, Panginoon, na sa ganitong tagpo, tulungan mo kami na pagyamanin ito sa aming mga puso. Nang sa gayon ay tunay ka naming purihin at sambahin. Sapagkat ikaw ay Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na nagliligtas, ikaw ang Diyos na tatapos ng iyong mga gawa. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na mapalakas kami sa aming mga isip at puso, mabuhay kami ng merong kabanalan at pagkatakot sa iyo. At hinihiling din namin, Panginoon, ang bawat kasama namin na malayo pa kay Kristo Jesus, na makilala nila siya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Inilalapit namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito ang aming panalangin. Siya nawa.